Hello po, good morning po sa lahat po. Ako po si Romy Sara Vlog. Magbablog ako kahit 20 minutes lang po. Manalangin po tayo muna. Lord, patawarin mo ako sa aking mga gawang kasalanan, Lord. Hayag o hindi hayag, Lord. At ikaw po, Panginoon, ang manguna sa buhay ko, Lord. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa. Kaya ikaw ang gabayan mo ako, Lord, sa aking papablog. Balutin mo ako yung banal dugo, banal espiritu. At sa oras na, Panginoon, papasukin ko, Lord, ang iyong banal espiritu sa aking puso. At ako'y mag-vlog sa inyong salita. At gabayan mo ako sa lahat ng oras, Panginoon. Lahat ng lalabas po sa bunganga ko, Panginoon, ay galing sa iyo, Panginoon, na ang Holy Spirit po ang mag-guide sa akin. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa mga blessing na natanggap po sa iyo. Maraming salamat, Lord. Lord, ibinabalik ko ang kapurihan sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Una sa lahat, ituturo ko naman po ang kaligtasan, na ang kaligtasan po ay number 1 na ituro bago ang lahat. Hindi tayo maliligtas na kahit sino mang tao o kung ano man. Ang kaligtasan lang po natin si Jesus Christ po, wala nang iba. Kaya sa totoo lang po, masaya ako sa buhay ko dahil sa Panginoon ang nangunguna sa buhay ko lahat po. Wala na akong dapat hanapin ho sa buhay ko. Binigyan ng Diyos sa akin lahat yung mga talagang hindi posible. Ayun. Ang umpisa ko po dahil bakit napako si Jesucristo sa cross, yan po ay tinubos ang ating kasalanan na mga nakadaan at iba. Ipinanganak si Jesucristo na Espiritu sa kay Virgin Maria hanggang lumaki na nakaedad ng 30 years old saka nagturo ng salita ng Diyos. Ipinanganak parang normal na tao na tulad po natin. Diba? Nung siya nagturo ng salita ng Diyos, so 30 years old po si Jesus Christ. At ang dami niyang ginawang himala po. Nakakita yung bulag, nakalakad yung lumpo, bumuhay ng patay. Ang dami po. Asak ang salita ng Jesus Christ po ay matalinhaga. Si Jesus Christ po ay walang hawak na Bible po dahil yung sasabihin niya, alam niya na lahat dahil utos ng kanyang Ama. Kaya si Jesus Christ tinis lahat ng hirap, pasakit sa cross at namatay siya doon sa kalbaryo ng cross na tinubos niya tayo sa kanyang dugo. At namatay siya, inilibing siya, nilagay sa libingan at pagkatapos ng 3-4 araw, muli siyang nabuhay po. Siya po ay nagpakita po sa mga apostol niya, yung mga tao na buong-buo ang katawan niya po. Sabi niya, babalik ako rito at ipaghanda ko kayo ng yung bahay sa akin Ama. Malinaw po, di ba? Kasi ang mga pastor, ang daming tinuturo po. Halos ituro lahat ng laman ng Biblia, pero yung katotohanan po, na yun ang kailangan na number 1, hindi nila itinuturo. Turo. Ngayon po, yung sinasabi ng mga tao na hindi na naintindihan ng born again po. Ang born again po ay ipanganak tayo ulit sa Espiritu dahil nagkasala si Adan at Eva sa paraiso, sa hardin, namatay sila sa Espiritu. Kaya tayo ipanganak ulit sa Espiritu na tinubos tayo ni Jesucristo sa cross na namatay sa cross. Yan po ang ibig sabihin ng born again. Pero anong sabi ng Diyos? Pakinggan nyo mabuti, kaya itong totoo. Anong sabi ng Diyos? Tayo aking nilikha, hindi magpayaman. Tayo aking nilikha para maglingkod sa akin. Ang tanong po, paano kayo maglilingkod sa Diyos? Ito ang paglingkod. Pakinggan nyo mabuti para mas malinaw. Mas malinaw po. I-explain ko mabuti. Ang paglilingkod po sa Diyos ay kusang loob po. Tanggapin natin na napako si Jesus Christ sa cross na tinubos ang ating kasalanan, na naman ating Adan at Eva at sundin ang gusto niya. Paano mo sunod ang gusto niya para makapaglingkod ka? Ipangaral po natin yung salita niya. Na una sa lahat yung napako siya sa cross na tayo tinubos po. Yan ang number 1 po na ituturo natin. Kasi ang kaligtasan lang po si Jesus Christ. Kung si Jesus Christ hindi napako sa cross, lahat tayo mapunta ng impyerno. Walang mapupunta ng langit po. Kaya ang pangako ng Panginoon po ay buhay na walang hanggan.
Sa English, everlasting life. Kaya makinig kayo mabuti dahil ito po ay importante. Ang tanong ko na naman, bakit hinayaan ng Diyos Ama si Satanas sa paraiso? Pwede naman yung tanggalin doon at itapon na sa impyerno at hindi na bababa si Kristo, di ba? At hindi na magkakasala sa Adan, iba na, sana. Ay nawa. Kaya hindi nga nasabi ng mga pastor, hindi nila alam sagot yan. Ako sasagutin ko sa inyo, mas malinaw pa sa tubig po. Ang Panginoon po ay sinubukan si Jesus Christ at saka ay sinubukan si Adan at Eva. Pero bago sila inilagay ng Panginoon po doon, Ama, wala pa silang kasalanan po. Kaya sabi niya, makakain nyo lahat ng bunga ng kahoy na prutas dyan, wag lang yung sa gitna po. Pero nung tinukso ni Satanas si Adan, hindi niya natukso si Eva. Anong sabi niya kay Eva? Magkakaroon ka ng karunungan ng mas higit pa. See? Kaya nalinglang na niya po si Eva, natukso niya po si Eva. Kaya sila nagkasala. Ngayon, ang tanong ko po, bakit sila pinalay sa paraiso po? Ang sagot ng mga pastor, akala nila magagaling sila. Nagkasala daw. Hindi po yung tunay sagot po. Ang tunay na sagot po ay hindi po sila nagsisi. Ilang bis inulit ng Ama na kinain nyo ba yung kwan? Sabi ko, wag yung kainin. Pagkainin nyo, mamamatay kayo. Nagtago sila, nagsisihan sila. Ilang bisis po. Ang inintay lang ng Diyos Ama po ay magsisi sila. Panginoong namin Diyos Ama, patawarin mo kami sa aming nagawang kasalanan po. Pag sinabi nila yon, tatanggalin niya si Satanas doon, itatapon na sa impyerno kasama yung mga demonyong alipuris niya at hindi sila palalasin po sa paraiso. Hindi na sana bumabas si Jesus Christ, di ba? Oo. Pag nasa paraiso sila, lahat tayo nasa paraiso, hindi na tayo magtatrabaho. Andun lahat ng pagkain, walang imposible sa Diyos. Ang paraiso po, bawal po ang magkasalanan, parang sa langit. Ang tanong ko, saan nag-umpisa ba ang kasalanan? Ang sagot ng mga tao, pati pastor, si Adan at Eva, hindi. Nag-umpisa po ang kasalanan sa langit po. Si Satanas po, dahil sa silos. Nagsilos po siya sa Diyos Ama, nilabanan ang Diyos Ama, bumagsak dito sa lupa. Kaya, ang Diyos po ay perpekto. Pero ang pinagtaka po natin, ang Diyos, hinayaan niya si Satanas sa paraiso. Diba? Pwede naman yung tanggalin doon, itapon na sana sa impyerno. Kasama yung mga anghel niyang alipuris na demonyo. Hindi na nagkasala. Pero ang Diyos kasi, ganito, sagutin ko yun ha, sinubukan niya po si Adan at Eva. Pero alam ng Diyos Ama na magkakasala sila, si Adan at Eva. Alam na niya. Ngayon, ang Diyos sabi niya, makakain nyo lahat ng bunga ng prutas, huwag lang yung nasa gitna. Dahil yun ay, hindi po masanas yun po. Walang makapagsabi kung ano yun po. Yun po ay, pag kumain sila, malalaman nila po ang mali at tama. Kaya doon sila nagkasala. Pero alam ng Diyos Ama magkakasala sila. Iniintay lang ng Diyos Ama na sila po ay magsisi. Kasi tayo, kung hindi tayo magsisisi po, sa ating kasalanan, hindi tayo makapunta ng langit po. Hindi tayo makapunta. Magsisi muna tayo, repentance. At maglingkod sa Diyos, sundin natin ang utos ng Diyos. Ganun pa paglilingkod. Para masunod natin utos ng Diyos, ang unang ituro natin po, yung salvation po. Yung si Jesus Christ, ang napako sa cross, na tayo po ay tinubos sa ating kasalanan. Sabi ng mga kuwan ba't di ka lumaban kung talagang Diyos ka, ipaglaban mo sarili mo, hindi mangyayari yan po. Dahil kung ipaglaban niya ang sarili niya po, hindi na magaganap yung utos ng Ama sa kanya na mapako sa cross, na tubusin tayo sa ating kasalanan, na naman na kay Adan at Eva. Kaya, nagpapako siya sa cross dahil yung utos ng Ama tingnan nyo na nangyari sa Las Vegas, nung yung babae nagsalita na, ang Panginoon daw, walang ambag dito sa Las Vegas, sa mundo. Hindi niya alam na ang Diyos siyang may-ari ng buong mundo lahat. Pati tayo pag-aari ng Diyos, hindi niya naisip nyo. Kaya, di ba? Mismong tabi ng dagat yun po. Ang daming nasunog sa Las Vegas. Doon niya pinakita po ang Panginoon, ang galit niya, power niya. Na siya'y hindi na pwedeng maipako sa cross dahil minsan lang mangyari yan po. Maniwala kayo hindi, sundin niyo ang utos ng Diyos po. Hindi ko ibig sabihin na masunod nyo lahat, pero iwasan nyo pong magkamali. Kung alam nyo mali, wag nyo nang gawin. Lalo ang pagsisinungaling. Yan ang giwa ni Satanas. Liars go to hell. Diba? Sa English. Ang sinungaling sa Tagalog ay mapunta ng impyerno po. Kaya isipin nyo po na hindi biro yung itinuturo ko po. Dahil ito ay
talagang totoong nangyari dito sa buong mundo. Pero sabi ng Diyos Ama, ibigay ko sa iyo, sabi ng Diyos, ibigay ko sa iyo ang buong mundo. Pero pag namatay ka, bagsak mo impyerno. Parang si Kibuloy, di ba? I am the owner of the world. Ay bubo ka, Kibuloy. Ang may-ari ng buong mundo ang Diyos lang. Sabi mo, ikaw ang daan para papuntang langit. Ikaw ang daan papuntang impyerno, Kibuloy. Ipako ka nga sa cross, nang mamatay ka, tignan natin kung mabubuhay ka. Kukulong ka sa kulungan ngayon. Sige nga. Abnormal ka, Kibuloy. Disappointed son ka. Ikaw ang appointed ni Satanas dahil nasa kulungan ka, di ba? Oh, yung mga member mo, dapat magbago na kayo. Ibinta nyo lahat ng kayamanan ni Kibuloy, ibigay nyo na lang sa mahihirap. Parang ginawa ni Jesus Christ, yung mayaman na gusto kong sumunod sa Panginoon, pero anong gagawin ko, Panginoon? Ibinta mo lang kayamanan mo, ibigay mo sa mahihirap. Yun ang hindi niya nasunod. Oh. Ang kayamanan po dito sa lupa, pansamantala lang po, useless. Dahil mamamatay tayo lahat. Ang pangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa langit po. Hindi ka na magkasakit doon, hindi ka na mamumblema doon, hindi na tayo magpaparami doon. Ang gagawin natin po ay maglingkod sa Diyos na puriin siya doon. May isang puno doon, buwan-buwan nagpapalit ng prutas, bunga. Ang tubig doon po ay kristal. Ang tira natin po doon ay gold. Ang katawan po natin, ang espiritu po natin, ang katawan natin ngayon mapapalitan ng glorified body po na hindi na tayo magkasakit. Dadaan ka sa pintuan, hindi mo na bubuksan, tatagos ka po. Ganun po ang totoo. Ngayon, kayong mga nakikinig sa akin, kung sakaling nagdududa kaya ako na hindi ko nagbubukla ng Biblia, as long ang sinasabi ko, totoo na nasa Biblia, hindi ko lang mabanggit na kung anong verse, anong chapter, kung anong John, or hindi ko lang mabanggit, pero nasa Biblia ito. Kayong mga pastor na nakikinig, totoo ito lang sinasabi ko. Yung second coming of Christ po, explain ko ulit. Bago mangyari yan po, yung mga nasa Panginoon, mararapture po. Mararapture sila. Mawawala na dito sila sa lupa, ang maiwan damit pa nila. Diretso sila sa alapaap po. At magkakaroon po ng isang pira sa buong mundo po. At mayroong 7 years tribulation po. 7 taon na taghirap. At saka hindi kayo makakabili ng pagkain nyo po pag hindi kayo magpatatak ng 666. Pag nagpatatak kayo, makakabili kayo, pero ang bagsak nyo po impyerno. Mahirap po ang kaligtasan. Pero may maliligtas pa rin po sa Panginoon. Huwag kayong magpatatak. Tiisin nyo kayo ay mamatay sa hirap, pero hindi madali po ang mamatay. Umakyat ka ng building, tatalon ka, hindi ka mamamatay. Kasi ang magiging mundo, ito, parang nasa buwan ka po. Maglalakad kang parang lulutang-lutang. Kagating ka ng mga insekto, hindi ka basta-basta mamamatay po. Kaya magbago na po kayo. Magsisi na po kayo. Huwag nyo na hintayin mangyari yan. Dahil hindi yan mangyayari sa ating ngayon, sa ating generation. Siguro sa mga ibang generation pa yan. Mismong si Jesus Christ, sinabi niya, hindi niya alam kung kailan siya bababa sa pangalawa, second coming of Christ. Ang ama lang niya to ang mag-uutos po. Ngayon, uubusin ng Panginoong Isus ng masasamang tao. Ubos lahat. Ang huli na kukunin niya po si Satanas. Si Satanas po, espiritu po. Ang Diyos ay espiritu po. Ngayon, ibabaon niya si Satanas dito sa lupa, 1,000 feet po, na nakakulong si Satanas, na yun ay kulungan ng espiritu po, na hindi siya makakalabas. 1,000 years na nakakulong po si Satanas, na hindi siya makakalabas. And then, ang mamumuno po ang Panginoon. Ang tanong, sino ang mamumuhay sa mundo ito ngayon? Sa buong mundo ngayon. Ang mamumuhay po, yung mga unang namatay sa Panginoon po, makita nyo sa Bible yan, na yung mga pinugutan ng ulo, binalatan ng parang palaka, lahat sila, kung saan sila namatay sa libingan, gigising po sila. Hihipan po sila ng Panginoon, at sila ay mamumuhay dito. Extension na 1,000 years po. Hindi yan biro po. And then, up to sa 1,000 years po, pakakawala na naman si Satanas ng Panginoong Isus po. Titignan niya po kung may susunod pa sa kanya. And then, the third coming of Christ, yan ang hukom po. Walang nakakalam yan po. Hindi yan nakalagay sa Biblia po. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng nakalagay sa Biblia, totoo yun lahat. Pero may ibig sabihin ng Panginoon na hindi nakalagay na ako po ang ginagamit ng Diyos po. Hindi ako pwedeng magsinungaling po, dahil kung magsinungaling ako, kung may masigit pa sa impyerno, doon po ako mapupunta po. Kaya intindihin niyo mabuti po. Ang sinasabi ko ay totoo lahat.
At magsisi na po tayo ngayon at maglingkod sa Diyos. Ulitin ko ulit, paano maglilingkod sa Diyos? Akuhin natin ho na tayo tinibos ni Hesus Kristo sa krus po sa ating kasalanan na naman nakaadan at iba, at sundin po lahat ng salita ng Diyos po. Hindi ko ibig sabihin sundin nyo lahat ng utos ng Diyos, kasi hindi natin masusunod ang utos ng Diyos kasi tao lang tayo. Minsan nagkakamali tayo, hindi sinasadya. Gaya ng nakasagasa ka, hindi mo yung sinasadya, di ba? Pero yung alam mo ng mali, gawin mo, ay yun ang mali. Yun ang hindi tama. Iwasan nyo natin makasala. Pag tayo pa ay naglilingkod sa Diyos, iwasan natin tayo pa makasala. Di ba? Kasi ang pagkakasala po, galing yan kay Satanas una. Silos po sa langit, and then kay Adan at iba, dito sa lupa, na hindi sila po nagsisi sa Diyos Ama. Yun ang hihintay ng Diyos Ama eh. Kung sabi nila, Panginoong namin Diyos Ama, patawarin mo kami sa aming nagawang kasalanan. Pag sinabi nila yon, hindi sila papalayasin po. Mag-isti sila sa paraiso. At ang gagawin ng Diyos Ama, tatanggalin niya si Satanas, itatapon na si impyerno, pati yung alipuris yung demonyo na anghel niya, hindi na bumaba si Kristo sana. Kasi ang paradise ho, temporary yan nyo, papuntang langit po. Temporary yan. Pero kung hindi kayo magsisi sa ating kasalanan, hindi kayo maliligtas po, hindi kayo makakapunta ng langit. Parang gano'n ang ibig sabihin ko kay Adan Eva po. Pero hindi nila naisip yun. Dahil ang ginawa nila, nagsisiyan sila. Diba? Nung nalaman nila mali, tama, at hindi sila nagsisi, saka sila pinalayas. Yan po ang tunay na kwento po. Mas malinaw po sa tubig. Kaya, ang dami kong tinanong sa mga pastor na, bakit tayo nilikha ng Diyos? Ang sagot nila, purihin at sambahin niya. Idagdag nyo na lang yan. Ang sabi nyo, ito yung sagot. Ang sabi ng pastor, pilosopo ko. Pag sagutin ko, ikaw lalabas na pilosopo. Makinig ka. May hawak na Biblia po. Buklatin yan, hindi mahanap. Sabi ng Diyos, kayo aking nilikha para maglingkod sa akin. Para pag namatay kayo, bagsak ng espiritu nyo sa langit. Andun ang aking anak na Jesus at ako na kanyang ama. Ang Diyos po ay espiritu. Ang espiritu natin po hindi namamatay, di ba? Isipin nyo mabuti. Ang paglingkod sa Diyos po, aksipin natin tayo makasalanan, na tinubos tayo ni Hesus Kristo sa cross, at sundin po ang utos ng Diyos, yung salita niya po. At ang unang ituro po natin, yung kaligtasan po, salvation po. Yan. Ayun po. Hanggang dito na lang po yung Tagalog ko, pero may nag-request kasing mag-English ako. Kaya hindi pwedeng hindi ko pagbigyan po. Okay. In fact, this is Romy Sara Vlog. I always vlog the kind of salvation when Jesus Christ crucified on the cross, that He sacrificed Himself, that He take our sin. And then Jesus Christ died in the cross, the blood come out, and then He was put in the one in, what do you call this one? In the place that Jesus Christ must be burial there. And that after 3 days po, Jesus Christ come alive, and then He took to the people that denounce Him. But in fact, when Jesus Christ was born as a spirit, God the Father chose Virgin Mary as like born like a human being po, human being. And then was when He reached 30 years old, He teach the Word of God. He teach the Word of God that many people believe in Him because He make a miracle. The blind people will come not blind, and then the one already died, he became alive. The one cannot walk, he walked. Many kinds of miracles that Jesus Christ did. And then the only main thing that we are saved by Jesus Christ, nobody else. Even the Bible cannot save you. Only Jesus Christ was crucified on the cross. Not even Kibuloy will save you. Kibuloy is only a human being. If we're gonna get Kibuloy, put him in the cross, crucified in the cross, and he will die, I don't think he will become alive. No. That's a lie. So this is for you, Sergey. I speak English now about the salvation, that Jesus Christ is the only one
crucified on the cross to save us, to take our sins. That time will come, if we pass away, we go to heaven, the everlasting life. That's the promise of God. That's why God says, I create you, He's the creator, not to become rich, but to serve me. I create you to serve me, not to become rich, because when you die, you go to heaven. Your spirit go to heaven, and me and my son is a spirit. We will meet there. That's what the God says. So if you are rich in this world, it's useless, because everything will die. You leave that everything. Even you bring your money, you cannot spend your money there up. There's only two kinds of persons, Sergi, good and bad, man and woman. There's no purgatory, only heaven and hell. But our spirit will not die. If the God put you in the hell, that's the punishment for long time. You will not alive anymore. That's the punishment that it doesn't last long. Burning your spirit over there is not easy, huh? Imagine, Sergey. Now, I speak English now, Sergey, so that you can understand everything. That why Jesus Christ crucified on the cross to take our sins that we inherit to Adam and Eve. That's very clear. And then the second coming of Christ, no need to wait that one, because that's maybe happen with another generation. As long as of now, ask forgiveness to God, repent, and accept God, that God crucified of our cross, Jesus Christ, to take our sins, and follow His word, and to serve Him. How to serve Him? Accept everything that we are sinners, that only Jesus Christ take our sins, and follow His word, and serve Him, and teach the kind that was the salvation that crucified on the cross. That's the number one you gonna do. And then everything else, you can add everything else in the Bible. Wherever the story in the Bible, everything is true. But I will ask you, Sergey, why God the Father left Satan in the paradise? Nobody can answer that, even the best pastor in the world. But I will answer you, Sergey. He put Satan in the paradise to test the challenge of Adam and Eve, if they follow what the Father said to them. You can eat everything, the fruits in this place, the paradise, but except the number one in the middle. But the one number one in the middle, that's the Satan. But they said apple, that's not apple, because if that apple, you know, like eat apple now, huh? That's a kind of fruit that nobody can tell. But when they did that, Adam, he never did, only Eve did. What Satan said to Eve, you know, if you eat this one, you just you can make have a knowledge more than the God. Imagine, you become more intelligent than the God. You have again wisdom that you better than God. But what happened? Eve take the fruits and eat it, and then give to Adam. And then what God says, if you eat the kind, you will die. And the God says, where are you, Adam and Eve? They are hiding. And then they blame each other. That's a normal. Even us in this world, if two persons make mistake, they blame each other. So ask the God how many times the God told them they hiding. Why God let them go away for the paradise? The answer of the pastor is, they make sense. No. They never ask forgiveness to the God Father. If they ask forgiveness to the Father, forgive us of the sin that we did. And what happened? God the Father take out Satan there, and then throw away in the hell. Even the angel throw in the hell. And then what happened? Adam and Eve will stay in the paradise. So if they did that, Jesus Christ will not go down anymore to crucify on the cross, because the paradise
is temporary that in going to heaven. Imagine, many pastors teaching the word of God, but they don't think what they are thinking about. They don't know what they are talking about. And time will come in the Bible that time will come, no more Bible anymore. Yeah. How can the pastor teach the word of God if no more Bible? Because they are basing in the Bible always. But me, I'm teaching about in the Bible, but I'm not holding Bible. I will not open the box of the Bible because it's already in my mind. I read the Bible before when I was a Christian. Jesus City Ministry, United Pentecostal Church, and Dallas in the Kibuloy. But I found out that Kibuloy is a liar. He is a false prophet. That's true. So I quit, you know. Imagine he said, I am the owner of the world. No. Only God owner of the world. Because the world is created, the heaven and earth. And you cannot question God because God is God. God is God all the time. God all the time. So that's why those false prophet, when Jesus Christ, those people, pastor that they pass away and then they go to Jesus Christ as the judge. Jesus Christ, go away from me, I don't know you. Said, oh, Lord God, Jesus Christ, we teach your word and then many will be saved. Oh, you're the dog, the voracious dog, you better go away, I don't know you. Depart from me. Those pastors are false prophet. They will go to hell, those pastors. So, not all pastors are good. Not all pastors teach the word of God. They always keep asking money, 10% offering contribution. Me, even single centavo, I never ask money. If I am already in YouTube by next month, all my salary, my paycheck, I will give away to those people who need, especially those people are poor. Imagine what Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Nobody can enter the kingdom of my Father unless you pass by me. That's very clear. That's the word of Jesus Christ, because Jesus Christ was crucified on the cross, not the Father. So the Father entrusted everything to Jesus Christ. Everything in this world entrusted to Jesus Christ. So Sergey, I hope you can understand now what I'm teaching about now, Sergey. I will teach you the second coming of Christ. Very clear. The second coming of Christ, before happened that one, those people are following God, they will be raptured. It's like you and me. I must be raptured, and then the one you can see my clothes and no more my body anymore. That's mean by rapture, so that they will not suffer in this world. Those people are remain in this world, they will suffer. There's a 7 years tribulation, and time will come. We got only one money and all over the world. If you would like to mark your 666 in your head over here, you cannot buy your food. But the only main thing that you will be saved, don't let them put 666 in your head. Because if they did that to you, you will go to hell 100%. But you have to sacrifice that you will die. They will ask you, is it Jesus Christ is your God? Yes. They will kill you, but you will not easily die. Even you go to the building and then you have to commit suicide, you will not easy to die. Because this world becomes like you are in the moon. You are like walking in the air. And those insects, they will bite you. You will not easily die. See how hard. And Jesus Christ will kill all those people that didn't believe Jesus Christ. Nobody left. Only Satan. And what Jesus Christ gonna do, he gonna take Satan, because Satan is spirit, he gonna take Satan and then put in this ground 1,000 feet. And then 1,000 years that Satan is in jail. The spirit cannot come out. And then what happened? Who will leave this world? Those people believe in God, follow God before that the one, they cut the neck, they remove their skin. All of that people, where they buried, will be alive again. There's nothing impossible to God. Imagine 1,000 years extension. And 100 years, I don't think we can reach 1,000 years. If I reach 85 years old, I'm so very happy. In the Bible, if you reach 70 years old,
The other years is bonus. See, Sir J, it's very clear. And then, after 1,000 years, the third coming of Christ, that's the end of the world. Imagine, nobody knows, even one pastor in this world. I'm not lying, because if I'm lying, if there's more than the punishment in the hell, God will put me there. But I'm telling the truth. But nobody, even pastor, knows that one. Everything in the Bible is true, but something that God will see is not in the Bible. And God used me. God gave me wisdom to explain everything clear than water, Sergey. So, Sergey, better now, repent. Even your dad, even your mom, everybody must be repent now. Repentance. This is the best. And then follow the word of God and serve God. That's the promise of God. Before you go to heaven. See, imagine, Sergey, this is not joke. The people that hear my teaching now, if they will die, and then they go to hell, they will remember me. Oh, if we believe in the Romy Sara blog, maybe we are now in the hell. We are now in the heaven, but now we are in hell. So believe me, all the people who watch my blog, they can remember me if they pass away. Because if they never believe me and they will go to hell, that's the time they are blame themselves. But if you die, you pass away, no can blame anymore. You cannot ask forgiveness anymore if you die. As long as you're still alive, still get chance to serve God, follow the word of God, and then accept that Jesus Christ crucified on the cross because of our sins that we are inherited to Adam and Eve. Okay? Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye, Sergey. What's up, Sergey? What's up, Mary Queen? God bless you all, the family, everybody. God bless who's watching my vlog, and thank you very much for watching. Okay, I will vlog again maybe next other day. Thank you very much. This is Romy Sari Vlog. God bless you all. Thank you. Thank you.